name, Panginoon, will be praised, Lord. And Lord, this afternoon or this day, Panginoon, we want to glorify your name, our Abba Father, our Lord Jesus, Panginoon, and our God, Holy Spirit, Lord, as we gather, Panginoon, this day, Lord, to pray, Lord God, and to exalt your name po, Panginoon. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu, sa amin pong pagsasama-sama sa araw na to. Hover over us, Panginoon. Kung saan man po kami, Panginoon, ang mga lugar. Lord, we come from different places, Lord, but we know, Panginoon, that your presence, Lord God, binds us together po, Panginoon, kahit kami po ay magkakahiwalay, Panginoon, ng lugar. Amen. We declare, Lord God, your spirit of Lord, your revelation, Lord God, will be upon us, Lord, as we study, Panginoon, or yung short reflection, Lord God, for your message for us today. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. Medyo pagpasensyahan niyo Amen. po ang aking boses at ako ay inuubo ulit because of napakainit po kasi last week after na may mga inayos po akong papers and yung ministry po sa isang health center sa Caloocan, eto na po ang result sa sobrang init. Anyway, mag-share po tayo ng screen. Ayan. Sabi po dito sa ating devotion, ayusin ko lang po at ayan. Sabi po dito, let us go over to the other side. At makikita po siya sa Mark 4:35. For a short background po dito sa scripture, sa Mark 4, kung babasahin po natin yung mga naunang verses, ano po ito, sabi po dun sa nabasa ko na commentary, ano siya, yung etong day, dun sa mga unang verses, parang full of day of teaching through the parables po about the kingdom of God na itinuro po o diniscuss po ng ating Panginoon. Then after po no, nung mga teachings na yon about the kingdom of God through the parables, ano na po, ito na po yung command niya na sinasabi nga na let us go over to the other side, to the other side. So sabi po dito ng writer nitong ating devotion, even though we follow Christ's command, we should not expect to escape the storms. So siguro po kung babasahin pa natin yung mga susunod, hindi po siguro, kung babasahin po natin yung mga susunod pang verses, alam po natin na sa pag-cross nila, dito po nila na-encounter yung storm nga. Sabi po dito ulit, in this passage of scripture, the disciples were obeying his command. Yet they encountered the fiercest of storms and were in great danger of being drowned. In their distress, they cried out for Christ's assistance. Christ may delay coming to us during our times of distress, but it is simply so our faith may be tested and strengthened. So makikita po natin dito na sinasabi nga na ang mga disciples, nag-obey naman sila. Siguro po kung sa time natin Lord, pagod na po kami. Kasi nga maghapon po ito na may teaching. Kumbaga, sabi nga, nagtuturo ang Lord Jesus about the kingdom of God. Pero ang Lord, sinabi sa kanila na pupunta tayo dun sa other side of this, yung place na kinalalagyan nila, which is, ang alam ko po doon magko-cross nga sila doon sa Sea of Galilee, doon sa other side nga po. So, at sabi nga nag-obey naman yung mga disciples. At ito din nga po yung sinasabi sa atin, sabi po ng tayo din naman
nag-o-obey tayo sa Lord, pero sabi nga po ng writer, eh, ah, kahit tayo ay obey sa ating Panginoon, wag nating isipin na yung mga storm sa buhay malalagpasan or kumbaga hindi natin ito dadaanan. So, sabi po dito ulit sa next slide, His purpose is also that our prayers will be more powerful. Our desire for deliverance will be greater. And when deliverance finally comes, we will appreciate it more fully. So yung storms pala na po na yun na sinasabi dito, hindi para tayo ay, sabi nga matalo or ma-down sa buhay na ito. Kung hindi, may purpose ang Panginoon at ang purpose niya po talaga sa atin. Sabi nga po dito sa devotion, is for our prayers to be more powerful. Tapos, at magamit pa tayo. So, marami pong pwedeng yung mga storms, yung mga challenges sa ating buhay ay maraming itunuturo at kine-create po sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi po dito ulit, gently rebuking his disciples, sabi po dito, Christ asked, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Makikita po to sa verse 14. In effect, he was saying, or Jesus is saying, why didn't you face the storm victoriously and shout to the raging winds and rolling waves? You cannot harm us, for Christ, the mighty Savior, is on board. So sinasabi po dito nung writer na parang instead na matakot kayo, bakit hindi nyo bakit hindi nyo sabihin dyan sa storm na yan? Na wala kayong authority over us. So alam ko ang bawat isa po sa atin ay merong God-given authority. At sinasabi po yan through the Lord Jesus Christ po na ginawa na ng Lord Jesus Christ for us. So sinasabi po dito ni Jesus na bakit kayo natatakot? Siyempre po, kasama na dun na kasama niyo ako. Pero ang sabi po nung writer, eh, kaya na, yung storm, victoriously. Kaya natin kaya yang malagpasan. Kasi yun nga, kasama natin ang ating Panginoon. Of course, sabi po dito ulit ng writer, it is much easier to trust God when the sun is shining than to trust Him when the storm is raging around us. Di pa po talaga naman po, totoo naman po ito. Kumbaga um, sa totoong buhay. Tama po ba yung term ko? Pero in reality po talaga, di ba? Minsan, kahit sabihin natin na, Lord, talaga po yung ating pananampalataya, talagang nanghahawakan tayo sa Panginoon. Pero in times po yung season na nandun ka sabi nga dun sa difficult or challenging time, si Satan talagang gagawa ng paraan yan. Magki-creep in at magki-creep in either yung fear, yung doubt. Pero ang sinasabi po dito sa atin, eh, ah, dahil kasama natin si Jesus, yun po yung binibigyan ng point din dito sa atin Dahil yung sinabing let us go, ibig sabihin yung let us na yun, kasama po natin ang Panginoon doon. So sabi po ulit dito sa ating devotion, yet we will never know our level of genuine faith until it is tested in the fierce storm, and that is why our Savior is on board. If you are ever to be strong in the Lord and in His mighty power, your strength will be born during a storm. With Christ, sabi po, alam kung tayo po ay
nag-Sunday schooler, Sunday school. Sa Sunday school, kinakanta na po. Ito, may action pa nga. Ito yung sinasabing, with Christ in my vessel, I smile at the storm. Christ said, let us go over to the other side. Do not to the middle of the lake to be drowned. So, ang writer po nito ay si Daniel Crawford. So, ang sinasabi nga po dito sa ating devotion, sabi po ng writer din natin na ang Panginoon, hindi naman tayo niya dadalin dun sa, dun sa, nung sinabi niyang let us go to the other side, na para, ano lang, if yung may dumating na na hindi maganda or challenges sa ating mga buhay, basta iiwanan na lang tayo. Excuse me po. Ang sinasabi po sa atin, dahil ang Panginoon, kasama po natin siya, alam natin na we can rest. Na katulad na katulad ng ang Panginoon parang relax lang siya dun sa middle ng storm, ganun din po yung sinasabi niya sa atin dahil kasama niya po tayo at hindi niya, sabi nga po dito ng writer, pansinin natin na dun sa mga storms of life na yon or yung mga challenging situation po ng ating buhay, dun talaga lumalabas yung yung katatagan natin bilang isang mananampalataya. Alam niyo po habang pinag-aaralan ko din itong ating devotion, habang tinatanong ko sa Lord, ano yung revelation mo, Panginoon? At syempre po sa readings din. Sabi nga po nung doon sa commentary na nabasa ko, ah, yung faith natin, hindi naman siya in words lang eh. Kasi kung tingnan niyo po, sabi ko nga 'di ba, yung previous verses nitong Mark 4, tinuturo po ng Lord yung about kingdom of God. So puro words po 'yon. Siyempre yung mga parable na 'yon eh. Parang tayo po sa ating pag-aaral, sa ating pakikinig ng message, words po yung mga naririnig natin eh. Yung word of God po eh. Pero yung pagtetest kung itong word na to na nare-receive natin, yung mga messages po na nare-receive natin ay talagang may effect sa ating mga buhay, ito po ay dun sa panahon na tayo ay dumadaan sa mga difficulties or challenges po sa ating mga buhay. So as my reflection po, so ito po yung reflection ko din. Sabi ko po dito, Jesus is with us in the most challenging season of our lives. He invites us to trust Him. Talaga naman po, di ba? So yung pangalawa po sa reflection ko, Jesus gives us victory over life's challenges. Sinabi po yun din dito sa natin sa verse natin dito sa devotion natin na sinasabi na ng Lord na victory nasa inyo na at alam po natin na ito yung isa sa pinagtagumpay ng Panginoon sa cross. Pero ang kailangan lang po, ang participation natin is, sabi ko nga po dito, all we need to do is to exercise our God-given authority. Kung ano yung sinasabi ng Lord sa kanyang salita, kailangan yun yung i-declare natin over dun sa mga challenges or life's challenges natin or difficult situation po ng ating mga buhay. So, ito pong ating devotion reminds us or sinasabi po ng ating Panginoon na anuman ang ating challenges sa ating mga buhay, dahil sinabi ng Lord na let us go, or kung may instruction man po siya, may mga pinapagawa mo man po siya sa atin na may mga challenges po siya na tayo na ma-encounter, alam na alam po natin na kasama natin ng Panginoon, we can find rest,
Unang-una, we can be victorious, we can find rest, we can trust Him, at yung presence niya po ang magbibigay ng victory sa ating mga buhay. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, ang declaration ko po sa bawat isa sa atin, anumang season na, ng ating buhay ngayon, whether nandun tayo sa challenging season or nandun tayo sa season na maayos po ang lahat, ang Panginoon, hindi po siya nawawala sa mga season na to sa ating mga buhay. Maraming salamat po and thank you po for letting me share this day. Yan. Amen and amen. Ayan, maraming salamat, Sister Venus, for bringing revealing God's message to us today. So powerful, and so we give all the praise and the glory to our God alone. Okay, so mga kapatid, meron po tayong mga nalalabing panahon o mga minuto na pwede po tayo ngayong mag-share. I believe marami po tayong mga karanasan na maaari natin pong ibahagi and to encourage each other. That's what we do, di ba? When we get together bilang mga magkakapatid sa pananampalatayang, sabi ng Panginoon, magpalakasan kayo. Okay, and so by our sharings, reflections, maybe testimonies, ganyan, ay mapapalakas natin at ma-encourage natin ang bawat isa. Kaya lagi natin sinasabi dito, di ba, na yung sasabihin natin might be just the words na kailangang marinig ng ilan sa atin. We never know na kung tayo po ay ginagamit ng Panginoon upang ipahayag at ihatid ang mensahe na kailangan nating marinig. Mga iba sa atin, iba't iba po yung mga karanasan natin, hindi natin alam, pero ang Panginoon alam po niya yon. So, gagamitin po niya tayo, ang bawat isa sa atin, para mai-bless po natin ang isa't isa as the Holy Spirit leads po. Okay, so sige po, anyone, you can just unmute yourself and just speak up anything that we want to share. Could be related to the devotion or to the message, or kung meron po ba tayong mga praise report, or we want to thank God for anything na ginawa niya o naranasan natin o ginagawa niya sa buhay natin sa kasalukuyan. Anyone? Sige po. You are free to, you're very much welcome to share. Pagpahingain po natin muna si Sister Venus kasi praise God po at nakapag-share siya sa atin despite her condition. So, yung kanyang lalamunan, yung kanyang boses. So, tayo naman po. Now it's our turn na magsalita. So, anyone is welcome. Ayan. Pag-share din po ako. Kasi Sige po. sa akin po, ang nag-speak dito kasi yung word po na let us go. Pasensya na po. Um,
Alam niyo po yung challenge ko dun sa, hindi siya, siguro sa iba hindi siya mahirap, pero sa akin po na talagang outside sa comfort zone ko yung going po dun sa health center. I praise God po talaga. Kasi alam niyo po, isa sa talagang WK sa akin. Hindi lang po isang isang prophet yon, parang early 90s pa. Talagang ang word na po sa akin ng Lord is, you will go, ano, kumbaga dun outside, dun sa four corners ng church, and basta kung saan kita dadalhin. Tapos hindi naman po kumbaga una sa akin kasi pong nag-WK, parang nasa kalagitnaan po lang kami ng meeting ng Aldersgate. Si Doktora Rebecca po, lumapit lang siya sa akin. Sabi niya, the Lord is saying that you should wear your comfortable shoes. So medyo ano, sabi ko, ano kaya ibig sabihin nun? Na ano, basta sinabi ng Lord, i-reveal niya sa'yo kung ano yung gusto niya na ipagawa pa sa'yo, sabing gano'n, sa ministry. So, sa akin po ay yung mga revelation, pagka sinabing, wear my comfortable shoes, ibig sabihin, sabi ko, Lord, may pagdadalan ka ba sa akin? Ano po ako hindi ako yung tao na malabas, kumbaga gano'n po ang patawag, basta hindi po ako tao din na ano, na mahilig maglalabas. And isa po talaga sa weakness ko itong yung init. Talagang yan, katulad po ngayon. Ano 'to, mas ano po ako dun sa malamig kaysa mas mainit. Pero dahil, one time, ano yun po, pangalawang nag-WK sa akin is Pastor Chris, na nagmi-meeting din po kami after ng meeting namin sa Aldersgate no'n pa. Hindi ko po alam kung bakit nandun siya na sa meeting namin, 20, parang 2021. Ang isa po sa lahat po inano niya, sa board. Ang sabi niya, pagdating po sa akin, sabi niya, sabi niya, "I can see," sabi niya, "you will," sabi, "you are a trailblazer." Yun po yung very, na vivid sa akin na words, sabi niyang ganyan. Sabi niya, "Ang kailangan mo lang is to obey," sabi niya, "to obey, at yung Lord, ah, ilalagay ka niya dun sa gusto niyang paglagyan sa'yo." So, sige po, gawa-gawa 'pag may medical mission po ang Aldersgate, kasi yun yung alam ko na gusto ng Lord, na aalis ka sa comfort zone mo, gano'n. Tapos po, after parang 2023, si Pastor Esther naman po, all of a sudden, basta meron po kaming ano nun sa isa sa mga session namin sa SVM po that time, sa LGI. Ah, Pina-drawing po kami, sinend ko po, sabi ko, "Ate Pastor, sabi ko, "Ito talaga yung ano, napapanaginipan ko 'to, sabi kong ganyan, na ano, na sabi ko, "May way, dun dumadaan lahat, pero ako," sabi ko, "pinapaakyat ako sa bundok," sabi ko gano'n. Tapos ang sinasabi ko daw dun sa kasama ko, ah "Dito tayo dumaan," sabi ko daw gano'n sa kasama ko. Tapos sabi daw nung kasama ko, "Mahirap diyan." Sabi ko, "Hindi, alam ko kasi ito talaga yung daan, eh." Tapos sabi po ni Pastor Ash yung interpretation niya, sabi niya ganyan, ano, sabi niya, may ang Lord, meron siyang gustong ano sa'yo, ipagawa na hindi hindi ano, hindi hindi gagawin ng iba, or basta may specific na pinapagawa siya sa'yo. So, nagpe-pray po ako sa Lord, basta may medical mission po kami sa sa Aldersgate, more on sa Aldersgate po, basta doon po support, kasi hindi naman nga po ako medical practitioner. Until na ma-open po itong ano, all of a sudden may conference po kasi noon ang GMC. Si Pastor Robert hindi siya puwede. So ako po yung sabi niya, "Puwede bang ikaw muna? Kasi hindi ako po puwede dahil nasa conference." Eh, di ano po, pero alam niyo po sa heart ko, sabi ko, "Lord, eto na ba yun?" Sabi ko gano'n.
Kasi para po nung sinabi ni Pastor Robert na ikaw muna, sa heart ko, kasi po nagtatanong na ako sa Lord noon. Kasi sabi ko, Lord, baka hindi ako nag-o-obey eh. Kasi nga, pag iniisip ko po, mainit. Pag sinasabi si Pastor Robert po, lahat sinasabi niya na, oh, sino yung ganito? Laging ang ano ko talaga po, naku po, ang init doon. Ganun po lagi ang ano ko talaga, ang init doon. So, nung ano po, nung sinabi niya yun, sige po, gumanon na ako. Pero nagtatanong ako sa Lord, Lord, ito na ba yun? So comes another week po, nung tinanong ko kay Pastor Robert, Pastor, sabi ko, pupunta po ba ako dun sa health center? Bigla niya pong sinabi sa akin, oo, ikaw na dun. Gumanon po siya sa akin. Alam niyo po, pagdating ko dun, hindi naman agad welcome eh. Hindi, siguro po si Pastor nun, kaya welcome siya. Pastor siya eh. Sabihin talaga naman pong sa ano niya eh. Pero nung pagdating doon, may nag-question pa nga po na, bakit hindi ko alam? Parang may yung isa sa admin nila dun, parang hindi ko po alam kasi kung ano yung naging usapan dun, bakit hindi ko alam. Pero alam niyo po, sabi ko nga, Lord, the fact na alam ko ikaw yung naglagay dito, yung sinasabi mo, let us go. Eh, alam ko po na ano 'to, yung isa sa gusto mo sa akin, nagagawin ko. Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi ko nga sa Lord, sabi ko, "Lord, alam mo naman na hindi ko ano, eh, ang init ang init po kasi talaga lalo ngayong season na 'to." Kasi yung pinupuntahan ko po, alam niyo naman po yung mga barangay health center, hindi naman siya talagang gano'n na ano at hindi kami sa loob nung ano, nung pinaka-structure. Kung mapapansin kung ang health center po, eh, parang may lobby siya o receiving nung mga kung saan nakapila ang patient, hanggang dun lang po, hindi ina-allow inside. So sa akin po dun, sige Lord, kung sino po yung makikinig kasi hindi po naman hindi ko po sinasabi na alina kayo, ganun. Basta pumupunta po ako dun every Thursday. Kaya po nagpapalit ako ng time. Kasi 'di ba before Thursday ako eh. Eh hindi po kakayanin ng time ko na hindi umalis ng maaga dito. So, ah, every Thursday nandun. Basta ang sinasabi ko sa Lord, may mga time po na nadi-disappoint ako talaga. Kasi sabi ko nga, Lord, may nangyayari ba? Alam niyo po yung usual na tanong natin na, Lord, may nangyayari ba? Lalo na po ngayon is parang more than a year, 1 year na po ako doon nung March eh. Pero tinatanong ko, Lord, may nangyayari pa. Pero alam niyo po, before hindi nagshe-share yung mga tao, yung mga nag-a-attend po. Though yung mga uma-attend po, hindi may ilang regular. May time naman na ano, may iba. Pero 'pag nakikita ko po ngayon na nagse-share na sila, parang pinapakita po ng Lord sa'kin na, Lord may nangyayari. Kasi yung sinasabi pong let us go kasi Lord Amen. alam ko nakasama kita, sabi kong gano'n. At Amen. sabi ko nga, Lord alam ko practice lang 'to, eh. 'Pag sinabi kong practice, may pagdadalan ka pa po sa akin or may Amen. pagdadalan ka pa po sa amin. Lagi ko pong sinasabi sa Lord yun eh, may pagdadalan ka sa akin or sa amin kung magkabiyak kasi ang alam ko po ang asawa ko, si Bonnie po, hindi naman magtatagal diyan sa Abu Dhabi. Lagi kong tinatanong, lahat po Lord ng kung saan mo kami nilalagay ngayon is just a training. Sabi Mm. ko, alam ko po may pagdadalan ka pa sa'min at kung may inconvenience ako ngayon, hindi ko pa po alam dun sa mga susunod. Pero alam ko po kasama ka na kita, kasama ka namin at, itong mga season na 'to, itong ano na 'to, yan, yung mga training ano na po na yan, yung training na ito, eh, i-embrace ko Lord siya. Kahit siya mahirap Amen. kasi alam ko po na, something greater, eh, nag-aantay sa'min. Yung ministry po ang tinitingnan ko kasi dun, kung saan kami dadalhin ng Panginoon, eh, dalangin ko po na talagang maano,
dahil kasama namin siya, magawa ito according dun sa gusto ng Panginoon na gawain po namin. Kaya yung let us go, talagang nagbigay po sa akin ito ng nung nakita ko po itong devotion, sabi ko, Lord, napaka nitong let us go na to, kasi sinasabi mo sa akin mismo na kasama kita sa lahat ng ginagawa na ito, na ministry na ini-entrust mo po sa akin. Yun po. Thank you po for letting me share. Amen, amen. So, yan. Talaga ang Panginoon, ang nais niya talaga sa bawat isa sa atin is, yun nga, yung magamit niya tayo. Tayo yung kanyang magiging hands and feet and lips and eyes and ears, di ba? Kaya tayo po ay, and once we say yes, and once we commit yun, to obey, and to go, ayan, hindi tayo pababayaan ni Lord, 'di ba? Katulad nga nung devotion natin, 'di ba? Kasi alam niya na alam niya kung ano yung mga pagdadaanan natin. And amazingly, hindi niya tayo isasabak, 'di ba, agad na wala tayong preparation. Kaya lahat ng ito ay training ground natin. We are being prepared for, yun nga, something greater. 'Di ba? Kasi ang promise niya is from glory to greater glory. So, yun po ang atin pong mararanasan when we go indeed na in obedience sa ating Panginoon. So meron pa po ba? Maybe we can do with one more before we go to our prayers. So let's take this opportunity. Kung meron pa pong gustong mag-share, you are welcome to unmute. Anyone? Okay, parang tahimik po ang lahat. Siguro talagang nagmumuni-muni at nagre-reflect po tayo. So, okay. So, sige po. With that in heart and in mind, dalhin po natin as we transition now to our prayer time. Let me just share the screen again at na makita po natin yung ating mga prayer focus. Okay, so ang John's goal. Alam natin na every word proclaimed, it will not return void. Every word you release sa mga health workers, sa mga pasyente doon sa health center, it will not return void. And even now we declare, oh God, that every messages, every word na nare-release ni Venus, will be planted in their hearts. It will grow. It will bear fruit. It takes time, Venus, diba? It takes time for a plant to grow. And so we release to you that kind of anointing Paul had, the boldness, the endurance, the joy of doing it. Never say and never ask, may nangyayari kaya? Meron si Lord na nagagarantiya. Meron. And we also release stronger relationship with Rabon. We've known you many years. Continue to God to strengthen your relationship. Your lifestyle is quite a challenge. But God is always at the center of your married life. Amen. Go on.
and serve on, receive blessings. In Jesus' name. In Jesus' name. In Hebrews 13:15, through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. Yes, Lord. That is the fruit of lips that give thanks to his name. Our holy God, our heavenly Father, we praise you and thank you for all you have done in our lives. Jesus, no words are not enough to thank you for what you did for us and thanking you for what you're doing for us, for the blessings you have poured into our lives. Today and always, we come into your presence with thanksgiving. Maraming salamat, Panginoon, declaring always that you are good. Thank you for your steadfast love endures forever and your Yes. faithfulness to all generations. Yes, Lord. We pray that our faith Thank you, would grow strong and Mm. stronger and that our hearts would overflow with Yes, thankfulness, Lord. not only in good times, even in not so good. In Jesus' name. Dear God, because of your great love toward us, we will continue to sing of your mercies, of your power, of your truth and love forever. Yes, And we will declare your faithfulness all the days of our lives. yes, Lord. In Jesus' name. Amen. Let us Amen. receive the blessings of the Lord. If you Now let us go and receive the blessings of God the Father, creator of heaven and earth, the one who arranges the heavenlies, so he too can arrange our lives. The love, the steadfast love of the Lord that never ceases, Amen. bind us together. And the empowerment and the peace of the Holy Spirit remain with us and with our families, both now and forevermore. Amen and amen. Amen. Amen, Amen. amen, We amen. receive and we believe. Receive it. Amen. God bless everyone.